masakit yan? Once si Biancy kumita sa pagbablog at magkakaibigan pa rin mga yan, magtatanungan yan, Be, magkano kinita mo nung unang vlog mo? Eh, siyempre, magtatanong yan. Ay, Be, kumita ako ng 1,000,000. Ay, aalis na rin kami. Alis na rin kami, gawa na rin kami channel namin. Malalaman at malalaman ng mga taong nakapalibot dyan sa inyo. Si Biancy, hindi ako nagkakamali. Ha? 500,000 to 1,000,000 nakikitain yan sa loob ng isang buwan. Sa unang mga buwan. 500,000 to 1,000,000 nakikitain yan sa unang buwan. So huwag nyo sabihin, tsamba, ito'y totoo. At malalaman ng mga taong nakapalibot dyan sa inyo. Ayun, at yun nga po mga kalingap sa live ni Biancy ay humihingi po siya ng palipad. Sa mga gusto lang daw pong magpalipad ay magbigay. Nakakagulat dahil syempre kilala po natin si Biancy tahimik. Kaya po nakakagulat lang pakinggan na sa kanya mismo nang galing yung nanghihingi po siya ng palipad sa mga sponsor, sa mga gustong magpalipad sa kanya. Dahil si Carla may sariling YouTube channel, hindi naman po ganyan sa kanya na humihingi ng palipad. Kaya nakakagulat yung ganitong kanyang pag-uugali. Mas okay pa sana kung hinintay na lang niya na mayroong magpalipad sa kanya. Kaya po ang labas ay mukhang pera. No? Binabash na naman ng mga tao na napaghahalataan nga daw po na mukhang pera. Ang mga tao hindi po nila yan makokontrol. Kung ano yung napapakinggan sa kanila, kung ano yung napapanood, yun, doon lang po sila magbabase sa mga nakikita o naririnig sa kanila. Kaya po hindi maiiwasan lalo pat ganito yung kanilang ipinapakita na talagang parang nag-iba talaga yung ugali. At bukod nga po dito mga kalingap, napanood niyo naman po sa aking unang video na sinabi nga po ni Mang Iking na ang unang sahod nga daw po ni Biancy ay aabutin. No, kulang-kulang mahigit kulang-kulang 500 to 1,000,000 pesos. So napakalaki ano po. So paano nalaman ni Mang Iking na ganun kalaki yung sasahurin agad ni Biancy sa YouTube? So sabi pa niya, narinig po natin na pag daw nalaman ng ibang mga kalingap angels yung sasahurin ni Biancy sa YouTube ay aalis na rin at gagawa na ng sariling YouTube channel. Ang parang gustong palabasin dito ni Mang Iking ay umalis na rin yung ibang mga kalingap angels sa kalingap bilang beneficiary kalingap Rab at gumawa na lang din ng YouTube channel. Parang ganun yung gusto niyang mangyari. So siguro si Biancy ganun, no? Wag niyang lahatin. Hindi lahat ng kalingap angels ni kalingap Rab ay ganun, no? Hindi ganun kaya Biancy na aalis pagkatapos ng lahat, no? Kaya po wag niyang itulad yung ibang mga kalingap angels kay Biancy. At yun nga po mga kalingap, sabi nga po ni Mang Iking, si Mang Iking nga naman walang katapusang Mang Iking. No trespassing, bawal lumapit doon sa bahay ni Biancy, 500 meters away, napakalayo. So paano po yung mga dadaan doon sa kalsada? Saan po sila dadaan? Kahit si Kalingap Rab na mismo nagpagawa noong bahay, si Kuya Val, bawal. Bawal ang sinuman. At bukod nga po dito mga Kalingap, ay hindi po tayo sigurado, pero sabi nga daw po ay humingi din sila sa barangay ng for security. So para po saan? No? Bakit kaya gano'n na lang yung seguridad na hinihingi nila? At bukod dito mga kalingap, meron pang balita, no? Magmamarites na po tayo at lumapit din daw po si Tatay Veran sa engineer at pinapatingin or pinapacheck yung bitak-bitak doon sa bahay. Ganun pa man, yan po ay kanilang desisyon. Wala po tayong magagawa. Tayo po ay nagbibigay lang din naman ng opinion kung ano yung kanilang mga sinasabi at kung ano po yung ating napapanood. At bukod nga po dito mga kalingap, at nabanggit nga po ni Mang Iking na dapat nga daw po ay ipaayos ng kalingap yung bahay. Yun nga pong bitak-bitak na natamo gawa nga po ng lindol. Yan ay obligasyon na po nilang ipagawa kung ano man yung sira. Dahil syempre unang-una sila po ay umalis sa kalingap. 'Di ba? Hindi naman po sila pinaalis, sila ay nagkusang umalis. Si Biancy, ang pamilya, 'di ba? At yun po ay problema na nila. Dapat nilang ipaayos at huwag nang iasa sa iba. Hindi na po ito kargo ni Kalingap Rab at ni Kuya Val. Kaya kayang-kaya po nila yan, lalo pat nandiyan naman si Mang Iking. 'Di ba? Yung mga sponsors na patuloy na hindi sila iniiwan at nagmamahal sa kanila, no? Wag nang sasabihin pa na ito ay dapat ayusin ni Kalingap Rab. No, labas na po diyan sila Kalingap Rab at sila ang dapat magpaayos ng mga bitak-bitak na yan, no? Kaya po yun wala na pong dapat ayusin pa ang Kalingap dahil tapos na ang Kalingap sa kanila.
5 kilometers? Ang layo. Teka muna, huwag tayo dito makapal at matigas ang panga. Malaadobing panga, huwag tayong ganon. Dahil unang-una, ang bahay na iyan, natirahan na, nilaspag na, ha? Natirahan na, na-turn over na, naibigay na. So, marapat ba na ngayon ay nagkabitak-bitak ng dahil sa lindol, obligasyon pa rin ng kalingap, anak ng tipaklong. Ha? Bakit? Sino ba sila? Sino ba sila? Ano ba? Yan ba'y kasama sa kontrata? Kasama ba sa kontrata na anuman kaproblemahan sa linting na bahay na iyan ay habang buhay na iyan ay gagastusan ng kalingap? Sila pang mababaliwala. Minsan Ulit. salita tayo. Okay. Pagka nakita ho natin na parang alanganin, Okay. ano na ho, parang bihado ang kalingap. Okay. Yung mga tipong nagpakahirap ng kalingap, Okay. Teka, banggalan natin yung mga tipong nagpakahirap ng kalingap. Tapos parang lumalabas na tae ang kalingap, lumalabas na kasalanan ng kalingap, lumalabas na tinipid ng kalingap, lumalabas na puro na lang kalingap ang masama. Pinabahayan at lahat. Ha? Na-turn over na, naibigay na natirahan na. Ngayon, nagkalintik-lintik. Nagkalintik-lintik. Yan mga pambuhay. Nasa tuwin may kaproblemahan ang lintik. Ay, ang galaga kalingap. Ay, hindi na kayo kalingap. Pasensya na ho. At ako'y ganito. Ganito na ho ako. Kung ayaw niyo ho sa akin, ay, alis ho kayo. Huwag ho kayong manood. Ako'y ganito na ho talaga. Pag-reaction, sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Ha? Okay, natural, normal. Magsasalita ang mga reaktor. Sino mang mga reaktor? Ito man ay sulit kalingap o mga dayuhan, ano pa man. Hindi man kalingap, reaktor. Hindi man kalingap, reaktor. Wala ang magagawa pag gusto magbigay ng kanya-kanyang opinion. Okay? Ha? Okay. tapos parang sila pang mababaliwala. Okay. Minsan salita tayo. Tama! Magsasalita tayo! Bakit kailangan pa yan? Nakagaya na sasabihin dito ni Iking na ipagawa at ibigay ang sinasabi or ilabas ang sinasabing milyon-milyon. Hahatong po tayo ha sa video iyan. Kaunti lang muna paparinig ko kay Kuya July. Bakit? Wala ba karapatan magsalita ang sino man na magbigay ng kanya-kanyang opinion sa mga pangyayaring nagaganap na mga kalintikan? Na tayo! Pwede magbigay ng ating mga opinion kung ang mga viewers nga, ang mga basher, nagbibigay sila ng komento. Tayo pa kaya? Namin mga YouTube channel, pag gusto natin magbigay ng paglilinaw o mga opinion natin, wala sila magagawa, okay? Ha? Kung halimbawa, unahin natin, yung patungkol po sa pagkakabitak, Ayan. doon raw sa bahay ni V. Okay. Kung saan alam naman po natin, yan. Okay, sa bahay ni B. Okay, alam niyo lahat yan, yung kabitakan na yan, yung mga kabitakan na yan, ha? Ngayon, nagkabitak-bitak. Bakit kabitak? Binasag ba ng kalingap? O dala ng kalikasan? So, dahil yan, ay nindol, at bitak-bitak, marapat ba na maobliga pa rin ang kalingap na yan ay ipagawa o gawin ng kalingap na kahit sila hindi kalingap? Bakit? Bakit kalingap? Bakit hindi yung nakatira dyan ang magpagawa? Nasa gitna na agad ako. Teka muna, wala pa tayong video na Iking na pinaririnig. Andito pa tayo kay Kuya July. Masyado akong arat. Nasa gitna agad ako ng tumbukan. Ha? Okay, wala pa. Teka muna, ha? Hina-hina. Hina-hina lang. Pasensya na guys. Para akong hihingalin dito. Okay. Po ay project ng Team Kalingap. At yan po ay handover nga. Okay. Nagkaroon ng mga issue-issue. Oh, yes! Nabigay na! Nagkaroon ng mga issue-issue. Nagkaroon ng mga issue-issue. So, matatandaan. Parang kanya-kanya na po ang dating. Okay, oh yes! Kanya-kanya na nga eh. Nabigay na yung bahay, napabahayan na. Natirahan na nila. Ano pa? So, kanya-kanya na nga eh. So, sila ba ay obligasyon pa? Intindihin pa ba?